Sino pa Synth Heart. Fire. Oo, may crush ka na kay Sharon eh. Siya po yung may crush na ako. Fuck lang to. Nag-comment siya. Sino itong nag-comment na siya? Hi, ma'am. Sabi ni Ricky, ma'am, thank you for sending your song. Huwag ganun, Brad. Namumula ako. Akala naman, Ricky, next song tayo pare, move on na tayo. Hindi, pwede na. Sige pa. Fire, syempre, fire. 1989's Hindi ko siya kilala eh. Thieves Like Us. Fire. Ba, bilis Monarch. Fire. Oo, Walang bias to Wala yung drummer dito. Welcome to the Paco's Place podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, finally here at Paco's Place, ang sasabihin ko sana dalawang duo, Eksena! Ricky and Ren. Pucha, para kayong double R. Kamusta? Kamusta? Okay naman. Alam mo, Double R nga no? Oo, double R. No? Ngayon ko lang na yun. R na R, Papa Rix. R na R. Simulan na natin. So, Eksena is a podcast that is right now residing on Facebook. Yes. Wala pa sa YouTube, wala pa sa Spotify, wala pa... Sorry. Actually, nasa YouTube na siya. Kaso lang, hindi pa kami nag-upload doon. Kasi we're trying to figure out how we can do it live together on both platforms. So, Restream. yes. Restream.io. Okay. Doon kayo, yun ang... So, paano kayo nagla-live? Sa Facebook. Facebook, and then we use OBS right now. Okay. So, ang mangyayari, OBS, yung stream key niya, kukonektan nyo sa Restream, and then Restream will distribute that to YouTube, to TikTok, to Facebook, to LinkedIn, to Instagram. So lahat na siya. Lahat na. Oh. So bakit? Kaya mo yan. Kaya mo Pag yan. tingin mo, sabi ko, oh my God. Kaya mo here yan. we go. So kanino pa ka na ang Eksena? Ako ba? Parang hindi eh. Parang ikaw eh. Hindi, actually, Pax, ang nangyari kasi niyan, di ba, ewan ko lang kung nag-usap tayo regarding about this, na gusto ko rin talagang Nabanggit mo. Pero, yes. basta ako, kinilig kami ni Michael, ni na JJ when you guys started doing it there. Parang, uy, ganda ng take. Yeah. Pagkatapos, siguro, naghahanap lang ako ng tamang time kung paano ko ma-materialize. Alam ko yung time na yan. Alam ko kung bakit. Paano ko Sabi mo, ang hindi lang pwede pag-usapan dito, politics ha. yeah. Gusto mo pag-usapan na. Balikan mo nga ulit yung papel. Wala pa 5 minutes. Wala pa 5 minutes. Yan nga, tamang time kasi iniisip ko kasi hindi ko kaya ako na mag-isa. And kailangan ko i-admit sa sarili ko yun na kailangan ko ng podcast buddy. Kasi, number one, baka mamaya pag nag-podcast ako, mawala na ako ng topic or bala. Di ba? At least meron akong pagkabatuhan. So, itong na to, itong Eksena, when you conceptualized this, si Ren na kagad ang naisip mong kabatuhan? Actually, narinig ko lang kasi siya na interesado sila. Sila. Sino sila? So, kanino mo siya ninakaw? Kasi sila. Narinig ko lang sa kanya eh. Pero meron siyang binabanggit na ibang kasama. Ay, kwento mo yung site mo naman. Kasi that time, ever since talaga, nag-stream na ako sa Facebook. About what? About gaming. And then sometimes I sing on stream or I play drums or whatever. And then, since na naging member na ako ng kanilang group, yung parang yung pinaka-circle nila, so I was like, we are all like playing music. So why don't we just, sit down on a table, tapos pag-usapan natin yung music natin. Live. So, wait, kanino mo presento? Pati kay na Vince, kay na Ivor? Doon sa mga random tips lang sa mga gatherings, pa nagkakwentuhan. So when you say group, hindi to Summer Fling Memoir? Wala Not to pa Summer nun. Fling. It's like Meron lang kayong grupo. like yung, let's Lockdown say... Family. Lockdown Family. Lockdown Yeah, Family. there you go. So, oh my God. So, ito pa yung mga time na yun pa. Yes. Oh, wow. Yeah. So this was before I met you. Or, Hindi, recently lang to. Kasi recently lang din talaga si Ren na okay. nasama sa lockdown. Okay. So tapos. Tapos, siguro na-overheard ni Ricky na parang gusto ko magsimula ng ganung klaseng ano.
I think it was like afternoon. He called me parang, ay Ren, may idea ako bro. Sabi ko, ano yun? Podcast pare, sabi niya. Sabi ko, sige, tara. Sabi ko, wala namang mawawala eh. Yeah. Ulitin mo yung sinabi mo, walang mawawala. di ba? Yes. Pag hindi mo ginawa, may nawala na kagad. Yeah. Right? And then tsaka totoo nung before, bago ko siya nakilala. Actually, nakilala ko siya. Hindi kami masyadong close eh. Hindi. Pero bagay kayo, mas matagal na kayong dalawa. Suplado to eh. Ano ba? Pakipot pa noon eh. Nag-every naman. Hard to get eh. Pero kidding aside, ang ganda ng rapport nyo, guys. Pag napanood nyo yung eksena sa Facebook, ang ganda ng rapport nyo. Minsan kaya hindi ako nakakasagot. Pag pinapanood ko kayo, naliligo ako eh. Ang sama eh, diba? Parang ko pipindot ito. Paano ba ako Basa. Siguro yung ano namin, yung secret namin kung bakit nagiging ganun. Na wala kaming pressure na kumbaga, let's do it whatever it is. Yeah. Pag nagkamali, nagkamali. Yeah. Di ba? So, tapos nun, yun nga, yung kwentuhan namin nagiging normal na. What's it about? What's your podcast about? It's about song reaction talaga. Kasi ang aim talaga ng eksena is not only to enlighten people kung anong genre yan, kung ano, and to educate, and the same time is to learn from it. And hindi kayo namimili ng genre. Wala. Wala. Merong love song, merong ano, pero syempre particular kami sa, alam mo na, sa rock and everything. Mga bias pala kayo. Pero at the end of the day, mas ano pa nga eh, mas nagiging ano tawag dito rin, yung Organic? naging organic pa yung it's natural. Oo. yung mga reaction namin eh. Oh, yeah. Minsan nakikita You mo know? na. Ito, papakinggan na natin. So, hindi nyo pa talaga napapakinggan. Wala. Number Zero. 1 rule namin ni Ricky yan. Number 1 rule. Pag halimbawa natitempt siyang pakinggan, inaaway ko siya. Pag papakinggan ko, inaaway niya ako. Lalo pag yung title catchy, Oo. I was like, kahit yung first 2 bars lang, gusto ko marinig. Meron time na kung nanginginig na ako, sabi, hoy, stoy. Alam nyo, Daliri mo. ang sarap i-prank ng dalawang to, no? Gagawa ka ng kanta. One time nga. Hindi lang mapapag. Parang, oy, death metal to. Pag, Pero lahat ng mga yan, ang fear talaga namin is kung magkaroon ng, alam mo na, Yung kopya kanan. kopya kanan. okay lang naman magkaroon ng kopya kanan eh. Kasi, okay, the reason why okay ang kopya kanan, wala naman kayong kikitain. Talaga sa, Exactly. Kasi nga walang mawawala. walang mawawala. Exactly. Ngayon, habulin lang kayo para sa kopya kanan pag Million na yung views. pag 3-9 yung i-monetize. Yeah. Saka lang kayo babanatan ng kopya kanan. True. Pero pag hindi nyo naman minomonetize, wala. Like, okay, case in point, yung mga kanta ng New Day in August at saka ni Geneva sa Pacos Place Clips, those are really big songs. Yung ang intro voice, nag-guest sa Pacos Place Clips, big songs yun. Kami ni na Michael, ni na JJ, hindi namin inon yung monetization. Walang kopya kanan, walang strike doon. Okay. So, kayo, ilabas nyo lang because it benefits the artist. Yun pa yung isang ano namin, yung aim namin na, kasi, Ang kita nyo nasa payola, kayo talaga. Oh. Payola. Ngayon ko lang narinig yung word na yun. Hindi namin iniisip yun eh. Pero doon nakita nyo, pag nilapitan nyo na kayo ng mga A&R na, i-ronda mo nga itong kanta namin. No? Pwede, no? Pwede. Kano ba dyan? May nagkamahal? May sumasabit eh. Pero doon, kidding aside doon, just let it out because your money will come from sponsors. True. Because when there are audience, sunod-sunod na yan, concert tickets. Those are good compensations, di ba? Yeah. Let's say, gear. Kailangan nyo ng Roadcaster video. Oy, thank you for Sir Paco. Number Oo, 1 pala. sponsor namin. Di ba? Or Kakaroon tayo ng microphone. Mic. Bigay na nga natin. Nasa harapan mo. Nasa likod ng
Nasa likod ng libro. Yan. Ay, one time may nag-comment, Papa Ricky. Bakit magkaiba kayo ng mic? Ayan. Para pareho na yung mic. Nasa likod ng libro na yan. Amin na yung microphone. Yan, bigyan na natin sa kanila. Ano ba to? Awarding ba to? Hindi, regalo namin. Uy, thank you. Diba? Mali. So, sabihin ko yung significance itong mic na to, ha? Okay. Itong microphone na to, kasing edad ng mga microphone na to. Okay. Pero si JJ kasi, hindi nagsasalita. So, hindi niya ginamit. So, sabi namin, bigyan na lang natin sa nangangailangan. Kaya, please use it wisely. Make sure na gamitin niya talaga. This one is part of the original, paano tawag dito? Original investment for Paco's Place. Sir Pax, thank you talaga. You are most welcome. Thank you. Tuloy nyo, ha? Oo naman. Ito ang usapan, guys. Pag hindi sila umabot ng 100 episodes, kailangan bayaran nila kami. Kasi nakakahiya. Bibigyan namin ng... By the way, hindi kami sponsored ng Road, pero hindi namin sasabing ayaw namin magpa-sponsor. Baka naman. Ayun ba? Linyan na Papa Ricky. Kita mo nung luminya ka ng ganyan, nagkaroon ka ng mic, diba? Gamitin na. Baka naman. Thank you, Sir Paco. Enjoy it. Okay. Salamat. So, anong goal ng eksena? Just to help independent bands talaga or artists talaga. And we're not aiming for anything. Parang ginagawa naming hobby to. And to learn from it. Yeah. Hobby To siya. be honest. At the same time, we're trying yung help out those indie bands na alam namin na sobrang ganda ng material. They just need some, push, some help para ma-expose yung kanila. Siya yun, on the spot ko. Paano pag hindi mo type yung kanta? Wag ka titigil kay Ricky. Ikaw talaga nasa hot seat ngayon. Ngayon, nangyari yan one time ito. Okay. May nag-send ng link. Tako. Since live yung podcast namin, impromptu, may nag-comment ng link, YouTube link. So I was like, Pero sige, sabi ko, Papa Ricky, go? Pinya, sige, go mo. Pag-click kong gano'n, gumano muna ako. Kasi baka mamaya kung ano yung lumabas dun sa screen since naka-full screen yung mismong tab. Tapos yung kanta is about, can I say it? Yeah. Go ahead. About boobies. Oy, okay. Pero yung ang ginawa ng artist is ginawa niyang symbol yung boobies to make it to a love song. So, the left and the right hold them up high. Parang ganun, sir. Clean and bright. So, nagkatingin namin. yung parang message na parang di ba? Yung tipong nagmamaganda ka. Parang pader naman ata yung mo. Parang ganun something. Parang iniwan ka ni JJ kasi wala kang suso. Sabi ko sa'yo. Ay, sorry. And then after the song, I was like, gumano na ako sa camera. I was like, guys, next time ha? Pero okay. Konting pasintabi. Pero guys, hindi ba mas maganda yung kaya kayong batuhan ng kahit na and then kaya nyo saluhin yung kahit na Yeah, that's the beauty of it. And as I said, we're learning from it. Every single reaction that we have, mas lalo pag nakamute kami, may sasabihin to, oo nga parang sila to parang parang may kamukha to. Oo nga Pero di nyo ba naisip na, like ikaw, you front Summer Fling, di ba? Na it could be detrimental to you as a vocalist, as a lead singer of a band. Actually, kasi etong eksena, prepare ko na sarili ko na, kumbaga, ibang Ricky. At pag sa Summer Fling ako, ibang Ricky. Daming Ricky. Yeah. Puro Arden yun. Sino yung pangatlong Ricky? Ricky. Si Ricky, tsaka Ricky. Oy guys, ngayon nyo na ako nakikita ganito. Sabi ko sa eksena to guys. Ricky. Hindi to Summer Fling. Kasi guys, panoorin niyo yung dalawang video ng Summer Fling. Masyado seryoso tong kaibigan ko. So ito It si is what it is. So ito si Ricky. Ricky with the twist. Ricky. Pagkatapos kayo ng podcast na to, makikilala po. Next intro natin. Hey guys, kamusta? My name is Ren Rio. And this is... At magbabalik ang...
magbabalik ka? Wala na, pag umirit siya sa akin, hindi ko na alam, magbabalik ka? Pero ang nakakatuwa, hindi nakakatuwa. As I watch every episode, to your point nga, mas lalo kayo nagiging comfortable. Yeah. Oh yeah. No? Yes. At saka katulad ngayon, di ba, I'm not expecting na ganitong behavior ko. Oh, masyadong serious. Ngayon, guys, alam ko na, may pinagdadaanan pa na. Komportable. Actually, ito podcast ka to, wala kayong matutuwa. Wala kayong mapapala dito. Okay. So ano naman napupulot nyo sa mga artist na nagpapadala ng mga kanta? Like you as a songwriter, what have you noticed? Kasi, bago mo tuloy yan, you have an instinct of knowing where the song is gonna go eh. Nakikita kita pag nakikinig ka ng kanta, alam mo na kung kailan pupunta sa B part ng kanta, kailan pupunta sa C part ng kanta. May ganun ka eh. So pag dumarating itong mga kanta na hindi nyo pa naririnig, and what makes you smile sa kanta? And answer the same question, but I'll ask you first. Ako siguro, sa mga unexpected twist. You know what I mean? Yeah. Kasi, ayoko i-claim to, pero... Hindi claim mo. You're a songwriter. Like, as a writer kasi, iniisip mo kasi parate, straightforward lang ganito, ganyan. Diba? Tapos biglang kumanan. Uy. Diba? Biglang umatras. Uy. You know what I mean? Yun yung beauty dun eh. At saka, ngayon, mas alam ko kung hinog o hilaw Wow. ang kanta. Explain that. Okay. Can I do good example like sa fruit? Star apple. Yeah. Ito yung para sa akin pinaka the best na example. Nagtakam tuloy ako ng Star Star Apple. apple. Pag hilaw ang star apple, 'di ba? Pag nasugatan yung star apple, may Yeah. dagta. May dagta yan. Mapait 'yon, 'di ba? Pero pag hinog ang star apple, yung dagta na yun yung nagpapatamis. So the same dakta, depende sa kanta. So paano mo itatayin yung analogy na yun dun sa kanta? Kasi pag gaano siya kasarap. You know what I mean? Mayroon kasi kanta na parang pinilit eh. Yeah. Yun. Parang pilit eh. You know, it's not because we're talking about technicalities. For me, it's not because what do you want to do with the song, but what the song needs. You know? Nagets ko yun. Kasi merong, pipilitin na maging technical, pero hindi naman pabagay. At hindi kailangan. Yes. Tapos bigla na lang, Overdo. ramdam mong hilaw eh. You know, pero pag nandiyan na straight 4, dude, pagkatapos nandun yung packet, di ba? Pagkatapos, andun pa yung quality ng recording, tapos, yung sinasabi mong lyrics na on point, and then, we're talking about... So bakit hindi ka ganyan nagko-comment pagdating sa eksena? Ha? Ba't di ka ganyan mag-comment? Kasi ito, barubal to. Ikaw naman, Ren. Barubal minsan si Ren. Pag biglang sasabihin, uy, sobra ka na, tama na yan. minsan kasi pag ginanaan ako, minsan 3 days tayo mag-komento rito, wala problema. Kapag nagsimula na siya magkomento, binabantayan ko rin yung oras namin eh. Tapos biglang parang umiikot-ikot. Kasi si Ricky, meron siyang ganung klase minsan na he goes in circles. Aha. So kailangan ko siyang... I-landing. Parang, tuldo ka muna to. Nag-guess na namin yung point mo. Hindi, tsaka masarap kasi minsan pag nag-uusap, nag-uusap kami. Napapasarap kami talaga. Yung first 30 minutes, mahirap mga pa, mas lalo pag nagpahinga ka or whatever. Yeah. Pero tol, pag Pag uminit na, uminit na yun, my God, 5 May hours isang break, episode, you know? 1 hour full. Wala kaming pinag-usapan tungkol doon sa mga kanta. Nagkwentuhan lang kami. Pero minsan hindi nyo ba naisip na it's a show, people are watching, they want to take away something from the show. Diba? Like, ang ganda ng potential ng eksena eh. For me for me. Because sabi ko nga, andyan ang Mile 17, tapos andito ang Paco's Place, andyan ang Wish Bus, and then andyan ang eksena. 4 platforms in Southern California. 4 solid platforms. Pumunta ang guest sa Paco's Place, hihimayin ko ang origin yan, di ba?
lalagyan ko ng context yung like ginagawa ko sa inyo ngayon. Yes. Lalagyan ko ng context. Punta yan sa Wish Bus, all of a sudden, ang lawak mo na para sa buong mundo. I-expose ka na ng Wish USA Yes. to the world, right? Via YouTube. Andyan ang Mile 17. Kung gusto mong mag-grassroots, andyan ang Mile 17. Yes. And this is for the artists in LA, ha? Tapos kayo is the platform where the audience can, instead of wasting time listening to the song, they can hear it from you guys, which will pique their curiosity and interest for them to listen to the song. Yes. Totoo yun, Pax. Yun ang nakikita kong value ninyo eh. Totoo yun. Kasi may mga times na, alam mo yun, na we just realize sa mga comments na natatanggap namin na, uy, ang ganda naman ng song na yan. I will add it on the playlist. You know, kami pa yung nakakapag-introduce sa kanila. Yun! And you know what? May value yun. Speaking of comments, yung mga reel na yan at saka mga short, bago ko ituloy yung pagpapanood, dahil minsan walang kwenta, kiklik ako sa comment. Kasi may makikita ko comment na waste of time or bitin to the max. Walang nangyari. Hindi ko naanin yan. So parang kayo yung mga comments na pag dumating yung kanta, di ba pwede nyo sabihin, ito highly recommended to. And then pag pinost nyo yung part na yun sa Facebook, imagine the reach that you can do for your audience and imagine the help that you can do for the artist. Yeah, true. Yes, totoo yun. At saka isa pa, na-realize ko lang din kung paano nakakapanghinayang na yung mga striding artist, mas lalo sa mga sa Pilipinas, mga Pinoy na magagaling, chong. Yeah. Honestly, ako nagugulat ako, meron pa lang ganito sa Yes. atin. You know, it's like, Especially yung mga bagong younger artists right now, they sound really, really good and it's new. It's like, Yes. hindi mo pa siya narinig dati tapos merong konting mixture of everything. Since yung mga bagong artists ngayon, they are more wide when it comes to listening to different genres. So when they come up of something or a song, sobrang siksik, yes. iba't ibang flavor. So ikaw mismo nakikinig, magugulat ka eh. Na parang, pwede pala yun. Yeah. So yun ang i-serve nyo naman sa audience nyo. Because to your point, from the audience of Exena, gumagawa ng playlist yan. Which, by the way, I'll hold them to the fire, their feet to the fire. Gumawa kayo ng Exena playlist sa Apple at saka sa Spotify. It will happen. Actually, nasa isip ko na yan. Kaso lang, right now, we're gathering all the materials first. Kasi ano yan eh. Para sa akin, if you really want to make money from your podcast, the way I see it is, nagbi-build kayo ng reach at footprint with your Exena playlist, di ba? To get on the Exena playlist, number one, you have to be reviewed by the Exena podcast. Yeah. And then your song has to be on the streaming platforms, di ba? So ngayon lalagay mo yun sa playlist. Di ba? Pwedeng Exena rock, Exena pop, Exena lo-fi, Exena hip-hop. So maraming Exena na playlist. Pwede. To the point na darating ang time, sinabi ko nga, payola, di ba? Darating ang time, A&R people will reach out to you if you have hundreds of thousands of followers on your playlist. They're the ones who will reach out to you na, how do I pay for placement? Kasi di ba, iangat pa sila eh. Yeah. Pipidutin mo lang yung isip mo, pipidutin mo lang yung edit at iangat mo lang yung kanta sa pinakataas. Record labels will pay for that. Buti na lang nandun ka sa record label ko, at least hindi na ako magpa-pay for that. Artist ko po yan, si Ricky. Yun lang, napayo na. Back naman! Back Pero di ba, I mean, pwede yun eh. Yun ang ibig sabihin. So, wag na kayo matatakot sa kopya kanan. Wag nyo nang namnamin o maasamin na kikita kayo ng mga through, let's say, YouTube advertising o Google advertising. Hindi kayo kikita ron. Kikita kayo through sponsorship. Actually, yun nga, sinabi ko, hindi naman namin iniisip na kumita kami dyan eh. We're just
you know. But play the damn songs. Oh, yeah. Patugtugin nyo na. Hindi kayo For sure, for Yun. sure. Yes. So anong take away mo? Because isa-set up ko na. Because of this whole thing, all of a sudden nalaman ko lang kanina, and ngayon lang siguro malalaman ni Mike, or hindi ko alam ni Mike, kasali ka na rin sa Summer Fling Memo. Yeah. Maski ako, nagulat. Dude, I was, I think it's in the morning, I was sleeping. He called me, Red, meron akong question sa'yo, bro. Sabi ko, ano yan, tol? Gusto mo maging member ng SFM? So, tapos, sa utak ko, I was like, dalawa yung nagigitara, may nagbe-bass, may drummer, mas may vocalist na. Anong ko doon? Gusto ko sana sabihin triangle. Tapos sabi niya, hindi kasi naghahanap kami ng player ng synth para sa ambient sound tsaka mga samples. White noise. Tapos sabi ko, meron akong konting alam, pero not much, pero I can learn. Sabi ko sa kanya, for you brother, why not? Sabi ko. Galing, no? Yeah. Which is good because now you're bridging gaps. Anong gear ang gamit mo naman? So right now, I have the Pioneer DDJ. Hindi ka mag-MPC? I'm on that. Malapit na. Why take it so long? Sounds.com. Sounds ka naman! And shout out to Sounds. Doon ko kinuha yung aking Arturia. Oy! Arturia na keyboard? Na yung parang pocket synth. Yes. Okay. Ganda. Kaya pangalan nun si Arturo. Si Arturo. Demonyo to si Ricky. Yan. Yan din. Diyos ko po. Ako yung konsensya. Sinakita mo yung mga gitara sa loob, di ba? Yan. Dati iisa lang yun. Habang yung sales stock sabi niya, pare, kaya mo ng 12 payments. Maniwala ka, alam ko saan ako natutunan yan? Habang nagpa-podcast kami. Oh my God. Di ba? Kita mo yung ngiti niya, no? Guilty yan. Ang bangis ng marketing pag sabi niya, kunin mo na to, may kasama ng link, meron pang picture. Shout out to my mom. I love you, mom. That was soon. I love you. Sabi nga, tol, tinan mo, pati yung payment plans, in-screenshot, sinintahan. Sabi nga ni Miss Jaja, andyan na naman si Ricky Boy, baka mamaya bukas meron ka na naman bibilin sa Sounds, Hindi ko na papayagan pumunta rito. Pag may binili ka ulit, sa loob-loob ko, ikaw nga yung huling bumili ng... Uy, ang ano niya, kagandahan niya, ako na-stop na. Ewan ko na lang kayo. Ako hindi. Hindi, tumigil I ako. want that MPC. Tumigil ka na? MPC, live. Gusto ko yun. Maganda yung mga gear. Hindi, kasi yung sounds para sa akin, yung parati kong takbuhan pag may kailangan ako. Tsaka alam mo, sarap magbayad sa kanila. Alam mo bakit? Yeah. Una-una, hindi ka bibigyan ng credit check. Walang credit card, hindi. Walang credit check. O may bago na sila ngayon. Ano na? Dati, kailangan mo magbayad upfront. Ngayon, Diba? na. Yung first payment, diba? Ngayon, meron ng, gusto mo ba, huwag ka muna magbayad upfront? Siyempre, sasagutin mo. Ayun na rin! Ayun na rin! Magtropa nga kayong dalawa, no? Siyempre, sasagutin mo, pwede rin. Sige na nga. Lambig mo Oh my goodness. Hindi, pero guys, try Sounds. Talaga. Yeah. Tapos, customer service. Hindi po kami sponsored ng Sounds, natutuwa lang kami because it makes, tama siya dumating ang SFM, Summer Fling Memoir, dito sa podcast. Kaming dalawa ni Sir JJ, nananahimik kami. Pagkaalis yun, the following day, may mga bagong gamit kami, di ba? See, I told you. Di ba? Naman sa plano. Out of nowhere. Alam mo yung tunog ng wow, 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 wow. Ganun lang. Ganun lang. Wow. Okay, back to the topic. Nung sinabi mong, paano sinabi kayo na Vince, kaya na Migs, kaya na Ivert na magsasama ka ng isa? Hindi, actually, bago ko siya kinausap, plano na talaga. Kaso lang, we're trying to figure out kung sino. Kasi, yun, number one, wala kaming kilala talagang nagsisend. And gusto namin, malabas naman doon sa guitar, bass, and everything, yada. Ano yung maiiba? So, sabi niya, DJ na lang. So, nung dumating yun, ayun na. So, pagkatapos ito, parang some reason na nasabi mo sa akin nagdi-DJ ka. Yeah. Ayun na, biglang, okay.
Sabi ko, pag-aaralan naman niya yan eh. alam mong yung pinasok mo mali, di ba? Alam mo bakit? Wala na po, andun na ako eh. Gusto mo malaman kung ba't mali. Bakit? Kasi bago pa lang sila tumutugtog ka na. Tapos tutugtog kayo. And then pagkatapos tumugtog, chika-chika sila, ikaw nagpapasayaw ka ng tao. Ginawang resident DJ. Hindi na pinaalis sa stage. Meron pang isang time unang tugtog namin. Sabi ko, sabi ko, ano nga yan? Eh yung... sa ano yun? Sa ano bang kanta to? Pinang-soundcheck natin kasi. O parang, ayoko sabihin yung programa basta kasi yung sample na yun. Hindi sabi mo yung programa na. Showtime! Kasi, oy tol, wag ulitin yan. Kasi ito yung sample talaga for that song na dinownload ko tapos inedit ko konting reverb para mas makapal yung tunog. Katabi nun yung isa sa mga default sounds, yung mismong yeah. Parang ito. Ano ba mga default? Yeah. It's the top. Parang gano'n. Triggers. Oh, yan. Ngayon, so, siyempre ano, diba? Nag-headbang ka, na-enjoy mo yung tugtugan. Pagkapitik kong gano'n, iba yung napindot ko. Gano'n sa buong venue. Sa Sabi ni venue Ricky sa akin, mismo? oh. Alam mo, totoo yan. It's hard. Ikaw, tumitingin ka lang kay Ren pag pumalpak, di ba? Pero siya, alam ko yung pakiramdam because, eto, paparinig ko rin sa audience, kaya tinigil ko na eh. May magkatabi, walang mga label yung mga, nakikita ba sa camera, Iba, Mike? triggers. Okay. So, hindi ko alam kung ano yan. Ano to? So, isipin mo, ladies and gentlemen, Eksena! Tapos bilang tumatawa. Oh my God. Dapat ito eh. Diba? Or, Yeah. Actually, parang yung ginagawa sa eksena eh. Ano kaya yung ginawa mo na happy birthday? Tapos instead na happy birthday yung triggers na pinindot mo, yung tawanan. Oo, Yun. nangyari yun. Diba? nakakasira ng moment, Yes. di ba? Totoo yun. Nakakasira Salamat ng kay moment. di ako si Kuya Will. Tapos imagine mo, Audition may gawang headbang ka pa, you're bobbing, tapos Yeah. ang dilim. Yeah. So, Grabe. everywhere ng Eksena? Every Sunday. Every Sunday. So, Bakit Sunday ang pinili yung Kasi yun yung parang walang halos ginagawa. sino? Kasi may mga day jobs kami. So yung Sunday parang rest, pero aside from rest, mag-eksena kami. You know. Kaso lang, kakaproblema, pag may gig kami na Saturday, minsan lasing, minsan pagod. You know what I mean? Ba't ayaw nyo gawing taped ang Eksena? Actually, Tapos upload nyo na lang, di ba, ng Sunday? gusto namin in some part, pero mas trip namin yung live eh. Explain. Na- And I'll tell you why. Yeah. May mga tao nagsasabi sa amin na mag-live kami. And we've gone live, yung mga virtual, mga Pacos Place exclusive. Pero hindi ko alam kung bakit hindi, maybe ako lang ang may problema. Hindi, kasi parang gusto namin na talagang natural yung mga reaction. Natural naman ginagawa natin I hindi know, tayo live. pero in the end of the day kasi parang, ay, replay na yan. Parang sa amin, para sa akin ganun. Gusto namin is, kung napanood nila kagad that day, it is what it is. Walang edit, walang everything. Kung magkamali kami, kung may masabi man kami, it is what it is. Which is good, by the way, on your part, ha? Pero i-challenge ko kayo. Dahil nagla-live kayo, dapat walang censorship pag nagre-review kayo ng kanta. Wala talaga. Yun ang maganda kasi. Dahil pag tape, to your point, tama ka, pag tape, kung ako nanonood, scripted naman yung review nila eh. Kasi taped, di ba? At least pag live, Yes. Iyon nga, kaso nga lang talaga, minsan may part talagang natatakot kami. Yung experience nga namin. And for nagka-strike na ba kayo? Hindi pa. Ang dami na. Dami na, no? Ang dami na. 3 times na ata. Pero sabi ni Papa Ricky, dispute mo! Teka, Dispute mo lang! bakit iba? Para, ibig sabihin papamonetize kayo kaya kayo nakokopya kanan. Hindi, basta nagpo-post lang kami. Actually, hindi namin tinitingnan yung ano eh. Yung demo, Okay. Pag kayo alam ko pag analytics ba tawag doon? pag nagpatugtog ka ng
hindi ko alam kung sino publisher ng Depeche Mode, yun. Ano yun? Ilmatic yun. Ayun, papatanggal. Yung nor dati sa Facebook, Warner. Lahat ng mga kanta ng Warner. Oh yeah. Walang dispute One time nag-cover video ako ng Ano kanta? Michael Jackson. Oh my God. Para kan walang audio, no? Walang audio. Wala. Yeah. Ilan yung claim? Mga 55 ata. 55 claims ata na. Sabi ko, di bali na lang. Bahala kayo dyan. Bahala ka dyan. Go YouTube. Do YouTube. Yeah, but as I said, small steps. Pero, yun nga, ewan ko na hindi pa tayo makapag-live sa yung YouTube? reason. Kasi 50 subscribers ata. Kaya guys, please. Oh, there you go. Oh, guys, mag-subscribe kayo sa... Yes. Ilagay natin yung link para at least yung mga tao magpunta para Kasi tatlo mag-subscribe. pa lang ata yung subscriber namin. Hindi nyo naman pinopromote eh. Yeah. Ako si Ricky, tsaka Uy, keep me on. Yun. high five. Hey, small steps. Kapag siya baby steps naman yun. Tsaka, as I said, we're just enjoying it. Yeah. Like, you know, it is what it is. Alam namin some part kasi ayaw namin na dumating sa pressure na, uy, malaki na tayo. O sige. Knowing, we had Kenneth Lorente on the podcast, no? Si Kenneth Lorente, singer yan eh. Na mahilig mag-front act sa mga concert. Challenge namin. Sabi namin sa kanya, pag nag-front act ka, magbibenta ka lang ng ticket. 10, 20. Kakanta ka, punta ka na sa backstage, tambay ka na. Nood ka na ng main show, uwi ka na. So, challenge namin siya na, subukan mo mag-produce ang sarili mong concert. So, kaya magkakaroon siya ng sarili niyang concert. Full production. Which is your challenge us too. I did that, di ba? Right? So, bumalik siya sa podcast, sabi ko, ano natutunan mo? Sa nagkaroon siya ng respeto sa mga producers. Kasi sabi niya, oh my God, kuya, sagot, ako pala lahat. Ako ang marketing, ako ang payroll, ako ang technical, ako lahat. And then kailangan kong umiti. So sabi niya sa sarili niya, ako na tumatawag sa front act, ilang ticket na nabenta mo. Okay, sineset up ko lang because ngayon may podcast na kayo. How did it change your view toward other podcasts like Paco's Place, like Mile 17? Kasi nakikita mo yung minsan, magtataka ka, ba't walang episode ngayon yan? Ganyan. Diba? Until kayo mismo naramdaman nyo na yan sa sarili nyo. Yeah. So, have you found a new discovery dito sa may podcast na kayo? Nagkaroon ba kayo ng empathy sa mga taong may podcast? I mean, what are your thoughts? Oh yeah. Actually, totoo lang, ang podcast hindi ganun kadali. Ang hirap, to be honest. Yung humarap ka lang sa camera and walang dead air. Yeah. Accomplishment na yun eh. Yeah. Di ba? Kasi, in somewhat reason, pag galimbawa, nasarap ka ng camera, you know, andyan na lahat eh. Kailangan mong i-filter lahat yung mga sasabihin mo. Di ba? Mahirap. Yeah. You know, at saka, ang kagandahan lang kasi sa amin, wala kami pakialam eh. Wala kami filter eh. Kumbaga, gusto niyo mag-tut-tut-tut, okay. Gusto ko mag-meow-meow-meow, okay. Di ba? Yung sa inyo, alam ko mas mahirap. Kasi, kayo, parang nasa serious side kayo talaga eh. Hindi naman, sobra ka naman. Hindi naman. What I mean is, you know, Yeah. kumbaga nasa wholesome kami, pwede kami pang barubal eh. Kumbaga, kung masira man yung reputasyon namin, wala kaming pakialam eh. Wala, siraan eh. At saka yun nga yung sinasabi ko, hi Kuya Mike by the way. Yung sinasabi ko kay Kuya Mike eh, wala kaming random lang kami dito. Kung ano yung pakinggan namin, okay, go ahead. Minsan nga may nag-text lang sa akin, oy dude, paki-review naman. Okay, walang problema. Tara, right now. O di ba, remember I texted you? Yes. Apex. Meron ka ba dyan? Yes. Oh. Late na ako nakasagot, di ba? Naalala mo? Oh, yeah. That was for our concert. Yes, pwedeng i-promote. Kasi, ang ugali namin, pagdating ko doon, kasi ayaw namin isipin eh. Yeah. That's the good thing for us.
ayaw namin isipin, pagdating ko doon na kami nag-gather ng ng mga kailangan naming i-topic. Ikaw rin. Wala pang sulatan eh. Ganon din? Siguro yung preparation namin kasi passive eh. Hindi siya yung parang, pare, kailangan by this, ganito, meron na tayong ganito. Ang nangyayari pa nga minsan, middle of the week, Wednesday pa na kami mag-uusap. Natawa ako dun. Wednesday pa na kami mag-uusap na parang, tol, may nakita ka ng kanta, yung inding kanta, yung wala pang label, yung wala pa gaanong views. So kaming dalawa, starting Wednesday hanggang mag-Friday, we're scrolling TikTok, scrolling YouTube, trying to ask people around, meron ba kayong kakilalang gustong magpa-review or whatever. Ayun yung mga first episode ng Eksena. Eventually, after siguro ng episode 5, parang ganun. Dumating na yung mga nagsisend sa amin ng mga nagpapa-review, yung mga links nila, Spotify nila, mga greetings. So I was like, man, gumagaan trabaho natin Gumagaan, tapos bibigat. Yeah. Meron lang siguro kaming isang sitwasyon na nag-comment sa akin. He was my friend. And I don't wanna say the name. I-describe na lang natin. Na sinabi niya, in some part, kailangan maging rin kayo. Mag-tone down din kayo ng comment. Dahil hindi mo alam kung ano yung isip ng mga artist. Baka ma-offend and everything. Kasi isip-isip ko naman, wala namang magiging offended sa mga bagay na totoo. At kung ano yung perspective mo. Di ba? Kumbaga kung ayaw mo, di wag respect. Di ba? Yeah. Kasi for me, pag sinabi mo, ayaw mo yung kanta ko, well, I will strive na to make the point na the next time na magsusulat ako, magugustuhan mo. Or, may or dyan. Huwag mo pansinin. Di ba? May kaibigan kami ni Michael. Doktor siya. Sabi niya, nakapag-guest na siya sa Paco's Place. Pero sinabi niya, I think you should do this to the podcast. You should do this to your podcast. Ganyan. Because, like ako, hindi ako nanonood ng mga episode ng podcast mo. So, nasa kotse ako noon, pauwi ako, parang nag-iisip ako, paano ko babaguhin yung podcast ko para manood si Doc? And then na-realize ko, teka muna. Ba't ko babaguhin? Baka naman hindi ko audience si Doc. Pwede. Yep. Pwede. Right? Yeah. So, yun din ang sasabihin ko sa ating mga artists at sa mga magpapareview sa Eksena. Don't get butthurt. Exactly. Yeah. Because, actually nga, sa totoo lang, I'm not saying I'm on your side. I'm not saying I'm not on your side. I'm being agnostic because if both of you say nay to a song that you're reviewing, two things can happen. Number one, they ignore your comments. Or number two, yung mga fans ng bandang ni-review nyo will rally behind the artist to elevate that artist. Yes. So nakatulong pa kayo dahil sinandahan nyo yung puwet ng mga fans. Yeah. Ang isa lang kinakatakot ko, ito isang fear ko rin, na baka mamaya may isang magsabi na, ano bang credibility mo? That's okay. Na That's okay. Diba? Ang tawag doon, imposter syndrome. Posible. It is imposter syndrome. Di ba? Parang sasabihin mo, coach ako. Like nung una ako nag-coach. Sino ba kinoach ko? Wala pa naman akong kino-coach. Pero, Sa awa ng Diyos kasi pag sinabi mo sa amin, coach ka, edi wow. di ba? So ganun din. So pag sinabi mong music curator ka, o di wow din. Edi wow, di ba? Kasi kumbaga, walang basagan ng trip. Yeah. Di ba? Oh, yeah. Ito yung trip ko. O di wag ka magpa-coach. O di wag ka magpa-curate. Ganun lang naman yun eh. Totoo yun. Di ba? Suka yun, pa-curate. At saka, yun pa yung isa. Sabi ko pa. Hindi ko kasi nakikinig. Sabi ko pa. Nung gano'n si Sir Paco, pa-curate! Pinakurat pala. Pinakurat pala yung suka. Walang yan. And then, tsaka isa pang sinasabi ko parati sa artist is, ano bang klaseng recording to? Rough recording ba to? Raw recording? Papa Ricky. Edited ba to? One time may nag-send sa amin ng kanta. Talagang maririnig mo sa background yung dumaan tricycle. May tumatahol na aso.
So kami naman, dahil nga kakatusid lang namin ng comment na, huwag kayo masyadong gritty, huwag kayo masyadong harsh. So I was like, gusto ko magsalita tayo. Sabi ko, basura ni comment. Uy, huwag ganun, Brad! Eto na. Pagkatapos nung kanta, so pabalikin. At magbabalik po, ha? Bakit si Ricky? Sabi ko, fire, heat or fire? Heat or fire. Magkasabi niya, hit lang sa akin, gumanon ako. Tapos sabi niya, sige, fire na ako. So okay, ano yung sabihin ng fire? Fire is like, Gusto namin. gusto namin. At saka, Yung hit parang ganun. parang okay siya, pero So anong basura? Or. Hindi, sabi nila, wag daw masyadong gritty. Hindi, wala kaming cold. Yeah, wala kaming cold. Ang gaan na nun. Ang gaan na yun, ha? Actually, ano kaya next? Pwede. Yeah. Ano, fire or hit or Next. heat or fire or the next. Hindi, actually, so far naman, wala pa talagang Sobrang pangit mo na. Wala Wala talagang. sobrang pangit. Ibig sabihin may pangit. Nag-iisip na nga. Sorry. Nag-iisip na nga ako Hindi na nga pala ito maayos eksena. na. Pasensya. Nag-iisip na nga ako na maayos na segue. Sige. O sige, sino paborito yung songwriter? Ako? Pinoy? Kahit sino? Ray Valera. Bakit? Ewan ko lang. Mag-isip ka na ng songwriter at bakit. Siguro, Miss Universe question to ha. Okay, go. Lyrics-wise. Keep going. Explain. Lyrics-wise. And the reason why I'm asking is because may mga nakakarinig sa atin na nanonood ng mga musicians and songwriters. At least bobosohan nila si Ray Valera because of what you're saying. Yeah, lyrics-wise, simple, madaling intindihin. Wala nang pasikot-sikot. And, to be honest to you, chord progression. I know. Di ba? Yummy, no? Di ba? Yung tipong magdidig ka na lang, may over. Di ba? Yung mga ganong simpleng structure na eto, pasensya na guys, pero sa totoo lang, sa mga rock music, i-compare mo sa mga pop, mas challenging, dude. Yeah. Mas challenging. Yung mga broken chords kasi. Oh, yeah. Ang daming chord. Yung mas lalo pag nag-passing chords ka na ever. Yes. So, Ray Valera, Okay, lyrics lyrics wise. Hold on. simplicity. Ikaw naman. And then, ulit ha. Tigatlo. So, mag-isip ka na ng pangalawa mo. Ikaw una. Sino? Ako si unang-una, since I known this guy, tapos kapag meron siyang sulat ng kanta or whatever, sinishare niya sa akin. Pinapaing ako, hiningan niya ako ng feedback. Tapos nakita ko yung process ng ano niya. Sino to? Si Ian tayo siya. Okay, si Ian. Okay. Yeah. Shout out, Ian. Yeah, Okay. I saw him write a song from zero, like melody lang na hinaham niya. Tapos maya-maya kumuha ng gitara. Tapos umupo sa PC. Tapos maya-maya sa MIDI keyboard niya, pinipindutin ng mga notes and everything. Maya-maya, tol, check mo to. Tung, yun na. Sabi ko, ayun. Galing, like in 2 hours, meron na siyang Produced. Naro, pero hindi ko Okay. siya ano. Pero makukuha mo na yung gusto niyang iparating ng tunog eh. Tsaka ako kasi, I'm a fan of Phrygian mode. Yung medyo Egyptic sound, yung parang shaman chanting, gusto ko yun. Ganun yung style niya, tapos sinamahan niya ng konting percussive reggae. Galing, no? So I was like, man, pwede pala yun. Kaya sobrang amazed ako. Dinaan tayo sa mode nitong si Ren eh. Yeah. Phrygian mode. Pang ilan mode? Pang-anim? Fridge lang alam ko eh. Frigidaire. Frigidaire lang. Alam ko yung panlima. Ano ba panlima? Mixolydian ang panlima. Di ba? Dorian, Lydian, Phrygian, Mixolydian, Ionian, something like that. Ewan ko, drummer ako guys ha. Walang mode sa drummer. Mood. Sa drummer, mood. Good mood, bad mood. O, next. Filipino, Ebe Dancel. Ebe Dancel. Yes. Bakit si Ebe? Ganun pa rin yung criteria ko kasi. At yun nga, catchy. Si Ebe, ang daming pagkakamali nun. I know. Siya yung hari ng sablay. Yes. I know. Alam ko na kagabihirin mo. Pero, kasi,
siguro hindi na ako dun sa hindi na ako dun sa technical part eh. Yung easy listening na lang na yung, hindi mo na kailangang isipin kung ano yung kumbaga ang dami ng problema ng mundo. Bakit mo pa kailangan problemahin yung lyrics ng isang tao? Lakas ang hugot mo, Brad. Hugot na hugot yan. Parang may Sama ko na ko yung parang damang-dama ko yung pinanggalingan. Parang hindi ka na. Umayos ka, Brad. At magbabalik! Oren, sino pa? Next. Ian ang first, sino next? Someone siguro bago na medyo bago, si Juan Carlos. Iyan. Yeah. At bakit? Ako rin eh. Although alam ko, fan ako ni Juan Carlos. Juan Carlos. Siguro nakaka-relate ako sa mga songs niya. Tsaka yung nakakapuso naman ng sagi. Tsaka yung meron siya nung kundiman element. Yeah. I like that. So, yun. Meow, 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 meow. Yeah. Ayun lang. Ang ganda. Alam mo, kaya ko sila pinapa-review ng mga songwriters. Kakatawa, para sila nagpa-podcast eh. Pinapakinggan ko kung paano sila mag-review ng artist, guys eh. Third, sino? Pangatlo. Eto. Okay, go. Hindi kayo makaniniwala. Summer Flake, pagkatapos ganito yung gusto ko. April Boy. Oh, yes. Sino ba ang hindi nakaka-recognize ng April Boy na kanta? Yeah. Alam mo, hindi ko kaya tanggapin. Yeah. Diba? Pero pa lang, alam mo na yun, siya yun eh. Set aside natin yung yung melody and whatever. Pero yung nagawa niyang kanta na kahit sino siguro sa age or kahit nga siguro millennial, di ba? Pag tumunog yun, memorize ang lyrics. Kahit sino. Kahit saan pa, sa jeep, diba? Tricycle, whatever. Alam mo, totoo yan. Nasa Makati ako. Akala mo, social yung mga tao. Biglang nag-trip yung DJ, pinatugtog disco version. Hindi ko kayang tanggapin. Oh my God. Sabi, really? Ngayon, iniisip ko ngayon, pag galing pa pinatugtog yun, pagkatapos, Cory naman yan, in denial ka lang, pero alam mo yan. Diba? I agree. Nakaganon pa. Sino yan? Si April Boy? Bumibulong eh. Tapos maya-maya. Hindi ko alam yung kanta na yan. Tapos maya-maya na, tapos na yung kanta, no? Nandun siya sa bahay. O may evac pa siya. Kasi lumalasong syndrome yung mga... Oh yeah. Yun yung ano eh. Kumbaga, dapat sa mga songwriter, yun yung ano eh. Kumbaga, paano niya nagawa yun? Paano yung formula? Ganda, diba? No? At doon nagre-reflect yung okay, madali gumawa ng kanta, pero mahirap gumawa ng magandang kanta. Yan. I agree. Diba? I agree. So, amen. Amen. Who's your number 3? Bamboo Manyala. Ano ba? Okay. Yes. Sigurado mo si Bamboo, ha? Yeah. Baka pogi lang kasi kaya. Hindi kasi there's this one song na parang medyo ano siya ng konti. Ting tong 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 ting tong tong. Yung ang tawag dito. Love ko yan si Bamboo. Okay. Yung Much Has Been Said kasi okay. Pinasok niya yung medyo jazzy na feel. Yes. Nagustuhan ko, na-surprise ako doon. Oh yeah. Tapos yun nga yung kanyang yung mga kanta niya, parang feeling ko kahit sino pwedeng kumanta doon. Alam mo yung solo album niya, yung unang solo album niya, sa San Francisco ni-record yun. Nandun kami nung nire-record yung album na yun. Why not Rico Blanco? Mas trip yung boses ni Bamboy. Hindi, songwriting ang pinag-uusapan eh. Hindi man singer eh. I'm not sure if Bamboo writes his own songs, pero siguro if he does, I like yung kanyang vocabulary din. Yeah, hindi siya masyadong dalam ng mga words, hindi masyadong parang floral na mga words ginagamit niya. Talaga makaka-relate ka kaagad. Pag narinig mo, gets mo na agad. Totoo yun. I like it. Okay. Song. How about you? Ako? Yes. Top 3. Top 3. Okay, number 1. Gusto ko si Rico Blanco. Pwede. Si Rico Blanco kaya gusto ko siya magsulat. Alam niya yung kiliti ng tao. True. Ano niya na yun, na-testify na yan nung ano pa lang, River Maya part pa lang siya. Or you know what, even after, yung mga lines lang na mahalin mo naman ako ng sobra-sobra.
para patas naman tayo, di ba? Di ba? Plain, pero... Yun, parang sabi ko, oh my God, oh. Tapos, yung your universe, yung metaphor ng Yes. your universe. Pwede. Di ba? Kumbaga parang feeling mo ako, pero hindi, ang totoo nun, ako ang may gusto mapunta sa'yo. Yeah. Parang ganyan. Pwede. Pangatlo, Pangalawa pa lang. Hindi. Pangatlong reason kung bakit gusto. Magbabalik! Nakikinig ako. Maliban sa magaling siya magsulat ng kanta, kaya niya panindigan yung mga sinusulat niya. Yes. Kahit ba magagaling na tao ang nag-perform ng mga kanta niya, kaya niya magsabi ng tumabi kayong lahat dyan, kaya kong i-perform ang sarili kong mga kanta. Ako muna. And Tabi mo. parang yung ginawa niya kay Pekto. Di ba? Nagkaroon ng issue yung sa gitara, di ba? Kasi gusto ko itong solo na to eh. Hindi naman niya sinasabing pangit yung solo ni Perf. Pero, and in fairness kay Perf, hindi madali yung solo na yun. Yeah. Pero ang point ni Rico, gagawa rin ako ng solo ko. Kanta ko to eh. Yep. Yun, yung mga tipong ganun. And para sa it takes guts for someone to do that. Number 4, PS, yun na lang tumabi ka sa isang bamboo. And hold yourself. Yeah. Malalim yan, sir. Totoo yun. Malakas ang presence ng bamboo eh. Pero kaya mo dumikit, kaya mo sumabay. Yeah. Knowing full well na ikaw numikha ng mga kanta eh. I agree to you na I would pick Rico aside from Mr. Bamboo. Yeah. Kingmaker yun eh. Di ba? Yeah. No offense, pero mas okay para sa akin si Rico kaysa kay Sir Bamboo. Yun. Yeah. Pero yung kombinasyon nila is what made. No comment na ako doon. Okay. Wala na akong yun yung dalawang elemento pag pinagsama mo sasabog talaga eh. May ibang level yun eh. Ganun. Yung tipong kahit na gumawa na lang sila ng baby bobo, puputok eh. Yeah. You know? Yeah. And the reason why we're talking about songwriters is because like ang Pilipino malalim ang hugot natin. Like you're a good songwriter. I like your songs. And Talaga ba? oo naman po siya. Guys, pag narinig niyo iba, you will basta. Hindi okay. Pero I want our audience to, maybe they're on the fence. Hindi mo kailangan maging Rico Blanco, Ray Valera, o Ebe Dancel, o Ian Tayaw. Hindi mo kailangan maging ganun to write a song. And your first song will not be your hit song naman eh. Yeah. Keep on writing, di ba? True. Keep on writing. Pa-review nyo sa eksena. Yes, totoo Like yun. performance kayo sa Mile 17. Oo. Tapos pag sumikat kayo, Paco's Place. Sobra. So, okay. Sinimulan nyo na ang live podcast. Live show. Okay, ito pinag-uusapan namin to. Dumating dati rito si Boy Abunda. Nag-show sa Alex Theater. Sabi ko, concert si Boy Abunda sa Alex Theater. Anong gagawin niya? Nag-talk show sa Alex Theater. Hindi ko alam yun That was... Oh my God, tagal na. 2016? 2016, 2017. Pero ginawa niya. Kayo, di wala yung sarap kaya listening party. People, mambabash lang kayo. Tapos dadalhin mo natin yung couch mo. Sa gitna ng stage. Come on. Sige, let's get creative. Di ba? Anong difference? Minsan naisip ko dahil kami, as playback jukebox, namutugtog kami sa mga bar, local bar, di ba? Minsan iniisip ko, wala man dance floor yung mga ibang tinutugtugan namin. Yeah. Imbis na tumugtog, hindi na lang mag-set up ng podcast doon, di ba? Actually, Pax, meron na nga kumukulit sa utak ko eh. Okay, Nasabi ko parinig na kay Kuya Mike eh. Ano? Whiskey sesh. Yun. Diba? Pero sabi ko, kung okay lang ba,
dali namin ng eksena. Yeah. Sabi ko nga, pwede nang, pati si Pax eh. Yeah. Tapos na tayo mag-react sa isang kanta or whatever. Yeah. You know? And then, let's see from there. You Diba? know? Kasi, hindi naman lahat ng tao gustong sumayaw. Hindi naman lahat ng tao mahilig sa ingay. Yung iba gusto lang lumabas para magkwentuhan. Ayaw naman nila ng comedy lahat ng tao dahil feeling nila pagtitripan sila ng komedyante. Pero kung may couch, Yeah. Yung couch tolo, pagkatapos, wala lang. tapos may music. Alam mo, sana magdilang anghel tayo dun sa part na yun because ano Wala eh. posible, sir. Marami. Actually, iniisip namin, meron kaming gustong lutuin for next season. Okay. Yes, season no. Yes naman. Season 2. Na instead of mag-react, mag-i-introduce kami. Hindi ba ganun na rin ang ginagawa nyo? Hindi. Reaction yun eh. Ito i-introduce namin, uy guys, ito pakinggan nyo. Gusto nyo ganito, ganito, ganyan. May maggagawa kami ng twist. Na, kasi na-realize namin na yung iba kasing listener, sarado pa eh. Yan. Sarado pa eh. Na tipong, okay, minsan, love song lang yung alam. Pero nagugulat sila, uy, may ganito pala. Yeah. You know what I mean? Yun yung gusto namin i-feed sa mga listeners Tsaka ang namin. mangyari doon, yung song, papainggan mo talaga namin muna. Yeah. Bago namin ihain sa kanila. Yes. O mag-review tayo ng kanta. Pag-usapan natin yung bagong album ng Linkin Park. Type nyo, hindi nyo type. Pwede yun. Actually, hindi ko pa napakinggan. Nakarinig na ako ng snippet, pero sige. Hindi nyo pa napakikinggan? Hindi Teka. pa. Kaya yung female vocalist, no? Oo. Kaya hindi ka naka-headphones eh. Teka, kailangan natin... Wala, hindi natin mapapakinggan. Wala kang headphones eh. Pero yeah, yun no, pwede nyo i-review yun, no? Pwede. Pero yun nga. Sorry. Ang kasi, ewan ko lang correct me if we're wrong, pero mas gusto namin yung puso namin dun sa mga indies eh. Kasi yung mga yan may mga pangalan na eh. Pwede. Kasi parang iniisip namin is, kung magkikita na naman tayo sa mga malalaking pangalan, paano na yung mga nag-strive? Paano kung ganito? Galing, no? Dito po kami nagbe-brainstorm, live Yes. kasama ninyo. Oo. So, paano pag ganito? So, may sikat, ito ang gagawin mong peg para dun sa indie, i-compare mo ngayon silang dalawa. Pwede yun. O, di ba? Pwede yun. Bridge the Gap. Yun ang title. Kasi, gaano kalayo itong indie band na to, in terms of vibe, production, to your point, lyrics, to your point, yung shock factor, dito sa, alam nating 100,000 production value na artist. Ayun, no? Yeah, pwede yun. Ano yung gap parang nun? 3 views, 1 million views. What's the difference? Wow. Because now you're educating your audience. Yes. Oh, diba? Ito yung, kaya pala may Yan ganito. pala yung difference. Di ba? Daming ideas, Papa Rix. Sarap. Ikaw lang, magkalapit-lapit ka na Hindi, sa akin. ang maganda rito guys, kita nyo, lalagpas ng 1,000,000 views tong episode na to kasi silang dalawa lang manonood. Ano nung pinag-usapan natin to? Papa Rix, anong oras ulit yun? Anong time na nun? Time stamp na? Hindi, tsaka, sa totoo lang, ako kasi, mas na-amaze ako dun sa mga maliliit na banda eh. Yeah. Nabigla na lang, oh my God! Di ba? Kasi, di ba, pag narinig mo na Linkin Park, okay, expected na yan. Ano pa, re-react ko? Okay, hindi. Ang maganda rito, mako-compare mo kay Chester Bennington, the late Chester Bennington, yung bagong singer. Pero yun nga Pax yung problema eh. Para sa akin walang pasagan ng trip. Chester is Chester. Ooh, I like this. Sana mapanood kayo sa eksena. Gusto ko yan. Di ba? Chester is Chester. Yeah. Nobody can replace him. Oh. Thank you. But, Yeah. Oh, may but. but, I hope, di ba, as I said, di ko pa napakinggan any single beat ng Linkin Park. But I hope gumawa sila ng ibang path na magbabagay Tsaka ano? doon sa vocals. Tsaka sana na lang ang ginawa nila, new set of songs. Ako, meron pa ako sana.
sana nagpalit sila ng pangalan. Isa pa yun. Kasi di ba ang Joy Division, nung nagpakamatay si Ian Curtis, nagpalit sila ng pangalan, naging New Order. Yeah. Pero let's see. Let's give them a benefit of the doubt. Yeah. 'Di ba? We never know. Kasi parang ang hirap i-compare ng apple to orange eh. Yan. 'Di ba? Which is wise on their part, kaya kumuha sila ng babae. Kaysa katulad din nito parang Journey. Even though both vocalists are really good, right? Pero may grapes pa rin eh. Para sa akin eh. You know what I mean? May mga iba hindi nila matanggap si si Arnel. Ako tanggap ko. Ako tanggap ko. Love ko yun eh. Itanggap ko yun. Pero, as I said, but na naman eh. Yeah. Kumbaga, iba pa rin talaga yung karakter nung this side and this side eh. In some reason na parang may hinahanap ka. Diba? Pero it is what it is. Arnel is Arnel. And Arnel is really good. No, hands down. Hands down talaga ako, Arnel is Arnel. Ibang karakter na yung lumalabas doon. Siguro, pag regular listener ka lang and you're not dissecting it, you will, okay, pwede. okay, right? Pero pag nandun ka sa, you're dissecting it, di ba? Na ultimo yung pag isang tuldok na gano'n, hinahanap mo yun eh. Yeah. Di ba? Tsaka going back dun sa Linkin Park, when I heard, kasi napakinggan ko na siya eh, sabi ko, parang mas okay sana kung bagong songs na lang, hindi na lang yung mga songs ni Chester yung kanta ng bagong vocals. Yes. Kasi, kumbaga nasanay ka sa boses ni Chester. And then, parang, nung pinapakinggan mo na yung babae, parang she's trying so hard to sound like Chester. It looks and sounds... Habang dinedenay niya na hindi Yeah, so I was like, sayang naman, sabi ko. Sana new songs na lang at least. Yeah, the Kasi point vocal is, style, yung raspiness, even the screams, the fries, she's trying so hard. Si Chester, si Chester kasi pag sumigaw, wala namang garal-gali. Madulas di ba? Mapino yung... Ito hindi, may gaspang. yeah. As I said, yun nga, wala akong mabibigay dyan ng comment kasi hindi ko napakinggan. Yeah. Pero, based on what I'm listening to the people who's feeding me this kind of information, na parang, okay, parang, para sa akin, parang ayoko nang pakinggan eh. Parang ayoko na lang mapunta dun sa mental state na yun na should been like this. You know? Parang okay. I will wait for the new materials and then I will give a benefit of the doubt and then let's see from there. You know? Okay, bago natin i-landing to, babanggit ako ng banda, tapos magbigay kayo ng adjective. Okay. Hindi ko lang naisip, ha? And then kayo naman, audience, yung mga bandang babanggitin namin, i-search nyo sa Spotify at saka sa Apple Music. And tingnan natin kung matutulungan nyo sila. Diba? Game. So, sasabihin nyo is fire, heat, Or next. Next. Okay? Next. Ready? Magbabalik po ang Eksena! Paano yung tagline natin doon? Yan. Yung sa Eksena? Paano yung intro mo? Oh, isa na naman kagilalas. At kahindik na. Mali pa rin eh. Oo nga, no? Asa Pacos Place na tayo. Anyway, game na. Sige. Ready? Okay, game. Summer Fling Memoir. Oh, syempre, fire. Fire. Late until December. Magkakaroon ako ng mga kahaway na kaibigan. Fire. Heat. Next. Go. Next. Fire sa akin. Next, sorry. Heat. Heat. Ikaw? Fire. Okay. Something came up. Fire. Fire. De Soto. Fire. River. Hindi ko pa narinig river eh. Heat. Calrats. Fire. Walang bias to ah. Wala. Mukhang biased eh.
Sabi puro kaibigan natin. Mag-expect ko ng bias. Wala bias to. Si Mike. Wala bias to. Sabi ko lahat ng mga kaibigan mo pero dapat di bias. Oy guys, random to. Hindi namin pinag-usapan to. Hindi natin pinag-usapan to. Bigyan ng payola. Payola. Monster Third Machine. Fire. Sino pa Synth Heart. Fire. May crush ka lang kay Sharon eh. Siya po yung may crush na ako. Fuck lang to. Nag-comment siya. Sino itong nag-comment na Hi, ma'am. Sabi ni Ricky, ma'am, thank you for sending your song. Huwag ganun, Brad. Namumula ako. Akala naman, Ricky, next song tayo pare, move on na tayo. Hindi. Pwede ba? Sige pa. Fire, syempre. 1989s. Hindi ko siya kilala eh. So next. Okay. Thieves Like Us. Fire. Bilis Heat. Monarch. Fire. Walang bias to, Wala yung drummer dito. Wala yung bias to. Ako nga, nakasuot ako ng... Absent siya, guys. Absent Di siya. ba yung t-shirt ko, di ba? Yan. Next. Pag nag-hit kayo, gusto mo mamatay lahat ng camera dito? Tapos na. Isang pindot lang kayo, pre. Pag may pumalag, wasa. At magbabalik. Magbabalik ko, ha? Okay. Brown Dishon. Di ko narinig. Next, di ko siya kilala. Pia Alvarez, PNP. Heat pa sa... Fire for me. Fire. Playback Jukebox. Fire. Wow. Next. Siya hawak niya yung pad mic. Habang tinatagot ko yung fire, gumagano na ako. Sino, may maniniwala ba sa akin pag nagsabi ako ng next doon? Di ba? Okay. Pacos Place. Fire. Next. Siyempre fire. Ano ka ba? Gusto mo maging fired? Ladies and gentlemen, Exena! We'll post Spotify links of all the bands we mentioned para at least pwede subaybayan. Pati link ng nila ng Facebook page. And guys, please support local wherever you are in your world. Support your own local bands. Yes. Pahabol, The Melodies. Fire. Fire. Okay. Thank you guys. Pahabol. Intro Boy. Fire. Siyempre. Alright. Pahabol. Pahabol. Exena. Fire. Yes. Congratulations guys. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thanks.